hapon sa ating mga bata. Ngayon, ang kwentong ibabahagi ko naman sa inyo ay tungkol sa Di Masilip ang Langit ni Benjamin P. Pascual. At pag-initan ka pa, bago ka pa lang dito, pre, yan ang unang makukuha mo dito sa ulo, pagtagal-tagal mo. Umiyak kanina ang waswas ko, pre. Easy ka lang, sabi ko. Ito ang kapalaran natin eh. Naawa siguro sa akin. Matagal nang ito ang haibol ko at bibilang pa ng maraming taon na ito ang haibol ko. Sabi ko naman, ayaw ka ba nun? Kumplito ang bahay ko at ginagwardyahan pa ng list ko. Nagpapatawa lang ako. Pare lungkot din ako. Sabik na ako sa laya, pre. Naawa na rin ako sa waswas ko na di ko alam kung paano nabubuhay ngayon. Narito ako sa ulo. Pare, sindihan mo yan. Huwag mo lang ipapatanaw ang baga sa labas. Takpan mo ng lukong ng palad mo. Anong kaso mo, pare? Arson, pare. Ha 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 ha. Isang ospital ang sinunog ko. O pinagtangkang sunugin. Dahil hindi nasunog lahat, pare. Tertia party lang ng building ang kinain ng apoy. Hindi ka siguro maniniwala, pare. Kami ang gumawa ng ospital na iyon. Sa Quezon City yun, pare. Yung pribadong ospital na ari ng magkapatid na mestisong insect. Lim ang apelyido. Ang ibig kong sabihin, pare, isa ako sa mga piyon yung nagtayo nun, kantero ko, pare. Yung bang tagahalo ng semento. Nang magawa namin yung pare, parang prentor na nakagawa ng obra maestra. Ganun pa lang ang mararamdaman mo pag nakagawa ka, pag nakabuo ka ng isang magandang bagay. Yun lang kasi ang magandang bagay na nagawa ko sa buong buhay ko. Alam ko, ang arkitekto ang nagplano nun, pero isa ko sa mga gumawa. Kung masasabi niyang siyang gumawa nun, masasabi ko rin na ako. Paano mo matatayo ang isang building, pare? Kung wala kang tagahalo ng semento, di mo yun maitatayo sa pamagitan ng lapis at papilang. Nang bayaran namin yung pare, di ko pagsawaang tingnan. Paulit-ulit kong minamasdan, lalagay ako sa malayo, sa harapan at hahagulin ko ng tingin. Papaano parang isang magandang babae, pare namayat mayay gusto mo. Ukulan na humahanga at nagmamalaking tingin dahil alam mong mga kamay mo ang katulong na gumawa at bumuo. At ito ang pinagtangkaan kong sunugin, pare, ha ha ha. Sabihin ko sa iyo kung bakit, o umpisahan ko sa simula. Mahigit na 1 taon naming ginawa ang ospital na yun, pare. Nang mayari ang pundasyon, marami sa mga kasamahan ko ang doon na natutulog. Alam mo na, para makatipid sa pasahe. Nang malaon, sinabi ko kay Luding ang pangalan ng waswas ko, pare, na doon na rin ako matutulog. Kasi kahit na nasa Quezon City rin kami nakatira, malayo sa amin ang ginagawang building. Kailangan magdalawang sakay ka sa bus at jeep. Sige, sabi ng waswas ko. Nang makatipid tayo ng kunti sa gastos. Kasi pare, minimum lang ang paggana sa akin sa ginagawang ospital. Ang minimum noon, 18. Gustong-gusto lang sa pagkain at pangangailangan naming mag-aasawa. Sasabihin ko muna sa iyo kung saan kami nakatira noon, pare. Ang haibol namin noon, hindi talaga bahay kundi isang maliit na kubo. Mas tama siguro, tawaging barong-barong yun. Dahil mas marami ang yero na unti-unti namin naitayo sa isang bakanting lote. Sa tabi ng isang bagong tayo ring subdivision. Pinsan ng waswas ko ang inhinyero nagtayo ng subdivision at nakikiusap namin sa kanyang bakanting ng lote yun na dinasakop ng lupa ng subdivision na kaibigan naman ang inhinyerong pinsan ng waswas ko. Ang ibig ko lang sabihin dito, pare, legal naman ang pagkatira sa subdivision, hindi kami talagang squatter na basta lang nagtayo ng bahay sa lupa ng milupa. Sabihin nakatira, pero hindi squatter. Ang hirap ng lagay namin doon, pare, para kaming itat
sa tabi ng isang basong gatas. Bakit imedyo maaskad ang kara ko? Kung tingnan ako ng mayayamang taga-subdivision, na iparabang anumang sandali lulooban ko ang malaki at magaganda nilang bahay. Ang talagang dahilan lang na may nakapagpapangit ang aming barong-barong. Sa tingin, sa magaganda nilang bahay sa subdivision at ibig nilang kami umalis. Hirap kami nun pare. Ang layo ng iniibigan na ko ng tubig. Wala pang ilaw. Ayaw kami pakabitin ng kuryente sa subdivision. Ang ibig nga nila'y kami umalis. Sa ipinatayong building na nga ako natutulog at umuuwi lang kung Sabado ng hapon. May kasama naman sa bahay ang waswas ko. Ang kanyang ina nakakasal na sa amin mula pa lang kami ikasal. Kung gabi, masaya kami sa ginagawang building. May pagpapabili ng 4 kantos at paraanin namin ang mga oras sa kantahan at kwentuhan. Uugaliin namin ang buong building kung baga sa tao ikalansay pa lang. Ang pasikot-sikot ng building alam namin pare na parang buhit ng aming palad. Nang matapos na ang building, ang ibig kong sabihin at may doktor na at may tumatanggap na ng pasyente. Siya namang pagbubuntis ng waswas ko. Yun ang una naming anak pare. Wala pa kang isang taong kasal na umpisahan namin gawin ang ospital. Hanggang maagay, plano tayo. Sabi ko sa waswas ko isang gabi at sinabi ko sa kanya na mabuti. Siguro'y sa ospital ay nilayo namin siya manganak. Mahal doon, sabi ng waswas ko. Mayayaman lang ang nanganganak at nagpapagamot doon. May pre-war doon, sabi ko naman. Hindi ko alam, sabi niya. Alam ko, sabi ko. Kailangan yun, kami ang gumagawa nun, di ba? Gamot at pagkain lang ang babayaran mo sa pre-war doon at kunting donasyon na ibibigay. Ikaw, kung gusto mong doon ako manganak, hindi doon, sabi ng waswas ko. Meron ka bang alam na ibang ospital na maaari mong panganakan? Sabi ko. Tumingin lang sa akin ang waswas ko at hindi sumagot. Alam na niya ang pinakamalapit na ospital sa amin, iyang ginawa namin. May ilang ospital naman ni pre-war din, pero iyo'y malayo na sa amin o nasa Maynila na. Wala pa akong masasabi sa iyo tungkol sa waswas ko. Mabait siya, pare. Siya yung sisigawan mo, tatalong ko na lang ng isang sulok. Sunod-sunuran sa gusto ko, pare. Maganda pa. Nakita mo naman sa visitor room kanina, may mukha naman, di ba? Tayong-tayo pa ang suso, di ba? Pagkatapos namin mag-usap ng waswas ko kung saan siya manganganak, isang araw na pagpagawi ako sa ospital na ginawa namin, inagtuloy ako sa loob. Wala naman akong ipapagamot, gusto ko lang mag-usyuso. Ginala ulit ang palibot. Sinundan ang kaninang nagsanbayang mga nurse at doktor. Pare, gusto kong sabihin sa lahat ng tao na isa ko sa mga gumawa ron. Sa madaling salitay, lumaki at lumaki ang tiyan ng waswas ko. Noong 8 buwan ng kanyang kabuntisan, ipinag-usapan uli namin ang kanyang panganganak. Para kami nagdidrill kung ano ang gagawin kong makakasunod. Sa bagay, kailangan yun. Malayo ang subdivisyong aming ini-squat sa kalsada na daanan ng mga sasakyan, kaya halos lahat ng taga-subdivisyon ibibotsi. Paano kung dumating ang oras ng mga anak ang wala ako rito sa bahay? Tanong ko kay Ludin. Mangyayari lang yun, pare, sa araw na nasa trabaho ako. May ginagawa kaming bahay ngayon sa Pasay. Lalakad ako hanggang sa abangan ng sasakyan at tatawag ng jeep o taxi at magpapahatid sa ospital. Sabi ng waswas ko, makaya mo kayang lumakad hanggang sa kalsada? Tanong ko. Kakayanin ko, sabi niya. Paano hindi mo kaya? Sabi ko. Paano kung mapanganak ka sa daan? Bahala na, sabi niya. Sanay ka rito kung pag nanganak ka na, sabi ko. Tumawag waswas ko at ang sabi, di ganun din yun. Maglalakad din ako hanggang sa abangan ng sasakyan. Iba talaga yung narito ko, sabi ko. Sa bagay, sabi niya.
Sanay sa gabi ka mga anak, sabi ko, narito ko. Huwag lang sa hating gabi o madaling araw. Baka mahirapan tayo magkakita ng taksing maghatid sa atin sa ospital. Naging problema sa akin ang panganganak ng waswas ko. Unang anak ko yun, pare. Unang pagkakataon na magiging tatay ako. Maintindihan mo naman siguro kung bakit gano'n na lang ang pagkakangat mo. Malagay sa ayos ang panganganak niya. Huwag malagay sa panganib ang aming magiging anak. Pare, halos gabi-gabi pinag-usapan namin kung ano ang ipapangalan sa aming magiging anak. Ang waswas ko'y mahilig sa mga pangalang Amerikano at gusto niya ang mga pangalang Michael at Leonard at Robert. Kung lalaki ang bata at kung babae naman gusto niya ang pangalang Elizabeth, Jocelyn at Rhoda. Ang gusto ko na may luwalhati kung babae ang bata at Joselito kung lalaki. May kapatid kasi akong namatay na Jose ang pangalan at ikinabit ko ang Lito dahil yun ang gusto kong maging palayaw niya. Paborito ko kasing artista si Lito Lapid. Pare, gaya ng nasabi ko na sunod-sunuran sa akin ang waswas ko at nagkasundo kami sa pangalang gusto ko. May isa pang dahilan kung bakit ayokong malagay sa panganib ang buhay ng aming magiging anak. Pare, gustong-gusto ng waswas ko ang kanyang pagbubuntis. Ang ibig kong sabihin, pare, gustong-gusto niya maging ina. Napapakiramdaman ko yon sa aming mag-uusap tungkol sa batang isisilang. Kung nagsasabi siya ng mga pangalang Amerikano na ibig niya para sa bata, kung pinag-uusapan namin kung saan pag-aralin ang bata, likas lang siguro yun sa bawat babae. Bawat babae gustong maging ina. At ayokong maging sentimental, pare. Ang gusto ko sa waswas ko ay natural din sa mga lalaki, di ba? Nobyembre, manganganak ang waswas ko at alam kong papasok ang buwang ito. Matatapos pa lang ang Oktubre, namumulaklak na ang talahib sa pagpasok ng Nobyembre at pagpanganak ng waswas ko. Pumasok ang Nobyembre, nakaipon ako ng 100 piso. Sa gaya kung nagkakaintero lang. Pare, hindi madaling mag-ipon ng 100 piso na ilalabas mo sa gastusan sa bahay. Kinakailangang awasin ko yun ng unti-unti sa gastos ko sa pagkain sa tanghali, sa paghinto muna sa paninigarilyo, sa hindi muna pagtuma. Pare, kung minsan nagpupunta sa beer house o sa putahan ang mga kasama ko, pero nag-iis akong maiwan sa ginagawang building. Tinipid kong talaga na gusto ko ang sarili ko. Pare, ang 100 piso yun inilaan ko sa biglaang pagkakagustusan. Gaya na ibabayad sa taxi kung dadalhin na sa ospital si Rudy. O bayad sa ospital kasi nga may pagbayaran ka rin sa ospital kahit pre-ward. Nasa trabaho ko pare nang magdamdam ang waswas ko. Umaga nun ang pangyayari hindi ko nakita. Ikinuwento na lang sa akin ang waswas ko, kinagabihang puntahan ko siya sa ospital. Ganto pare. Isang oras, pagkaalis ko ng bahay, sumakit ang tiyan ng waswas ko. Talagang oras na ng panganganak niya. Naramdaman niya, hindi niya ako matawagan sa telepono. Siyempre, walang telepono sa bahay na ginagawa namin. Hindi naman daw niya kautusan ang nanay niya na puntahan ang huwag kasabihan. Medyo engot ang matanda. Parang aanga-anga at mahina pa ang tenga. Sinabi na lang niya sa nanay niya na pumirma sa at pupunta na siyang mag-isa sa ospital. Lalakad siya hanggang sa kalsada, gaya ng usapin namin. At sasakay sa jeep o taxi at magpapahatid sa ospital. May pang-taxi siya. Lagi siyang may nakahandang pang-taxi na ibinigay ko sa kanya mula sa 100 na ipon ko. Na naglalakad na ang waswas ko sa mga kalye ng subdivision, pa-shortcut sa abangan ng sasakyan, bigla raw humilab ang tiyan at hindi siya makalakad. Napilitan siyang lumapit sa isang malaking bahay doon na ari ng isang taga-BIR ng pangalan Mr. Kahukun.
Namikotse at pumatok siya ng pumatok at tumawag ng tumawag sa gate. Ang lumabas, pare, yung asawa ni Mr. Kahukong, na ito at tinanong siya kung bakit. Sabi ng waswas ko'y manganganak na siya at kung maaari, makikiangkas sa kotse at ipapadaan sa ospital. Kumakain pa rin, sabi raw ni Mrs. Kahukong. Biriuin mo yun, pare, kumakain pa raw. Pare, ako may kotse at pinagsabi sa akin na ang kapitbahay ko nanganganak. Maski na kung nasa ibabaw ng waswas ko'y babangon ako at unahin kong aasikasuhin yung manganganak. Pero pare, kumakain pa raw. Hindi man lang pumasok at sinabi mo na sa asawa ng waswas ko'y nasa labas at parang asong naghahanap ng mapapanganakan. Mapapanganak na ata kong misis, sabi raw ng asawa ko. Baka di ka na ko umabot sa ospital. Buti na lang at lumabas sa Mr. Kahukong at nakita ang waswas ko. Naawa naman siguro o baka niisip na cargo di konsensya niya kung mamamatay ang waswas ko sa labas ng kanyang gate. Iniwan ni Mr. Kahukong ang pagkain at agad daw nagbihis. Pinasakay sa kotse ang waswas ko at sinugod sa ospital. Ang totoo, pare, nag-opisina ang Mr. Kahukong na ito. Hindi naman niya kailangan ihatid sa ospital ang waswas ko. Kailangan idaan lang niya sa ospital sa pagpasok niya sa opisina. Ito na ang masakit, pare. Kung sa iyo nangyari ito, baka nakapatay ka ng tao. Sasabihin ko muna sa iyo kung anong kotse meron ang Mr. Kahukong na ito, pare. Mustang yun, pare, air condition at bago. Malalaman mo naman kung bagong kotse dahil sa plaka, di ba? Ang gara, pare, kulay verde. Nakikita ko ang kotse yun pag gumagala si Mr. Kahukong sa loob ng subdivision. Pare, kahit sa layo ng 1 kilometro, masasabi mo ang nangyari nun, hindi basta-bastang tao. Maatik, ibig kong sabihin. Ito na pare, nung dumating na sila sa ospital, sabi ng waswas ko, sa ospital na ginawa namin, pare, salubungan daw sa kanila ang mga nurse at attendant. Akala siguro, pare, misis ni Mr. Kahukong ang waswas ko. Bumaba raw ng kotse ang waswas ko, sapo ang parang babagsak niyang tiyan. At sabi raw kay Mr. Kahukong, salamat po, Mr. Kahukong. At nun siguro nalaman ng mga sumalubong ng waswas ko, nakiangkas lang sa kotse, sa pre-ward lang ako. Pare, isa-isa raw tumalikod ang mga nurse at attendant. Binatira ng isang nurse na sabi raw sa waswas ko, titingnan ko kung may bakante, maghihintay muna kayo doon. Maghintay muna raw pare, namimilipit ng waswas ko sa sakit ng tiyan. Maghihintay raw muna. Naupo ang waswas ko sa lobby at naghihintay. At nakalimutan na siya pare. Sinabi ko nakalimutan, pero ang dapat atang sinabi ko'y hindi iniintindi. Dahil 20 minutos pa ang nakaraan, sabi ng waswas ko, hindi pa rin sumisipot ang nurse na nagsabi sa kanya na maghihintay siya raw. Malungkot, pare. Doon na nagpanganak ang waswas ko at ang pagkabuluhan siya ng mga nurse at doktor at isakay sa stretcher at isugod sa elevator para dalhin sa emergency room. Ihuli na patay na ang bata. Bukol ako sa Ingles, pare. Mahina ko riyan at wala akong naiintindihan sa mga salitang Ingles na sinabi nila na siyang dahilan raw ng pagkamatay ng bata. Pero ang waswas ko, pare, pa rin ang pinaniwalaan ko. Sabi ng waswas ko'y namatay ang aking anak dahil bumagsak sa simento. Simple, pare, bumagsak sa simento. Nakikita ko ang bata, pare. Nagabing iyon nang sumugod ako sa ospital pagkagaling sa bahay. Napagpapaalala, pare, sa isang puting na balian ng leeg. Puting, pare, pusa, napaiyak ako, pare. Pare, mamamatay ba ang batang yun? Kung halimbawa ang asawa ng waswas ko si Mr. Kahukong, kung halimbawa kami ang may-ari ng Mustang, at nangyari yun, pare, sa ospital na ang mga kamay ko ang katulo na gumawa. Masakit, pare. Nang gabi yun sa pre-ward, pare, iyak ang waswas ko. Gusto rin niyang maghabol. Hindi raw niya mapapayagang mamatay na gano'n na lang ang aming anak. Sabi ko, anong magagawa namin?
Ipagpapalabas ba namin kasalanan ng ospital kung nanganak siya sa paghihintay sa labi? Pinaghihintay naman siya, di ba? At ang ospital maraming pera sa husgado. Kami wala. Inalo ko na lang ng waswas ko. Parang nagtawag ako. Sabi ko, gagawa ulit kami ng baby. Gabihin namin, sabi ko. Pero ngit ako, pare. Iyak na iyak ang misis ko. Kawawa naman daw ang aming anak. Babae ang bata, pare. Ito pang isa na talaga namang nakakaasar, pare. Kinabukasan ng gabi yun, tumugod ako sa ospital. Kinuha ko ang patay na bata at ibinurol sa aming bahay. Kinabukasan, nagbalik ako para ilabas ang masus ko. Ayaw ni Luding na magtagal doon, pare. At naintindihan mo siguro kung bakit. Isa pa'y naalala niya na baka lumaki ang babayaran. At ganun nga ang nangyari, pare. Nang pinaghahanda ko ng waswas ko sa paglabas, sinabi sa akin ng isang nurse na pumunta raw muna ako sa kahero at babayaran ko ang dapat bayaran. Nagpunta naman ako. Pare, ang pinababayaran sa akin sa ospital, sa gamot daw at sa pagkain at sa kwarto o 220 para kipang naging reward. Kung babayad din ako ng galing kalaki. Halos nasigaw ko sa kahero. Hindi nga yung reward ang tinigilan ng asawa mo, i-reward na lahat. Sabi naman ng kahero, para gusto kong mandagok. Ang dala kong pera ay 60 pesos. Ang 20 pesos ng sandaan ko ibinigay ko ng kiludik at ang iba'y hindi ko alam paano nagasto. Ibinayad ko yun sa kahero at nangako ako. Pumirma ako ng promissory note, ata ang tawag doon, na nabukas ibabayaran ko ang kakulangan. Dahil namatay ang bata, pumayag na rin ang ospital. Saka ko pala nailabas ang waswas ko. Ayokong maawa sa sarili, pare. Hindi raw dapat sa tao yang maawa ka sa sarili dahil pag naawa ka sa sarili mo, imaingit at mabubuhi ka naman sa iba. Na hindi raw dapat. Pero nang gabi yung nakaburo lang anak ko at patulo ng luha ang waswas ko, ganun ang nararamdaman ko. Pare, ni walang umilaw sa patay ng sanggol, kundi 2 kandila ang nilagay namin ni Luding sa ulunan at paanan ng kabaon. Hindi namin magawa makikabit ng kuryente sa pinakamalapit na bahay sa subdivision dahil baka kami tanggihan at pumayag man ang bahay na yun. Kailangan bumili rin kami ng kordon at iba pang gamit na baka hindi na kaya ng bulsa ko. Ang binayad namin sa ataol, inutang ko lang sa may-ari ng bahay ng aming ginagawa. May mga kasama ako sa trabaho at kaibigan na nag-abot sa akin ng 10, 5, 2, pero inukol ko yun sa gagastusin sa libing at sa dapat ko pang bayaran sa ospital. Awang-awa ko sa sarili, pare, bali-bay, ni walang nagpunta sa bahay sa 2 gabing pagkakaburol sa bata. Sa bagay, mabuti na rin yun dahil wala kang malaking inintindihin pakapihin at aalukin ng biskwit. Pero sa mga nakatira ron, hindi makidalamhati sa iyo kung may patay ka. Makakaramdam ka ng sakit ng loob, maawa ka sa sarili mo. Kinabukasan namin inilibing ang bata, pumalya-uli ako sa trabaho. 2 araw na akong pumapalya sa trabaho at 3 araw na yun. Nang umuwi kami ng maggagabi na, pagkagaling sa libing na upo ang waswas ko sa tabi ng bintana at tumingin sa labas. Parang walang nakikita at tumitingin lang sa labas. Ayaw magsalita, pare. Para lang mabubuwang, pare. Ang nanay niya ay ayaw rin magsalita at mahirap namang kausapin dahil medyo emo. Nga at nanghina ang tenga. Lumalabas ako, pare. Nagpunta ako sa daraanan ng sasakyan na may tindahang nagbibili ng alak at pumasok at nagbuwan ng isang bilog. Noon naisip na magpunta sa ospital. Hindi na malinaw sa isip ko kung bakit nagpunta ako roon sa ospital. Siguro noon ko naisip na magbayad ng kulang ko ng utang ko. Siguro gusto ko ipakilala sa ospital na kahit na ko mahirap, kahit nahirap sa buhay, imikunti ako. Nang tinatawag na dignidad at nakakilala ako ng masamat, mabuti at marunong akong magbayad ng utang ko. Kahit sa kanila na pumatay ng sanggol ko, iwan
pare. Nagpunta ko sa ospital, pinayaran ko ang utang ko. Ipinakilala kong marunong akong magbayad ng utang at nasihan ako ng konti at sinira ko ang promissory note. Sa harap ng kahero, nang ibigay niya yon sa akin ng magbabayad ko. Galing ako sa kahero, patungo na sa labasan ko. Nang mapatingin ako sa palibot na gaya ng kaugalian ko sa ospital na yun, pare, siguro may singlot ako. Ang tingin ko sa mga doktor at mga nurse na nakikita ko'y nakatawang mga alamid na pumatay sa batang inilibing ko at ang mas kong nakatulala sa bahay at ang pangyayari sa mga susunod na araw, maaari wala na kaming kakanin. Naramdaman kong gusto kong manira, pare. Gusto kong sirain, wasakin ang building na yun na lagi kong ipinagmamalaki sa isa ko sa mga gumawa. Pumanhid ako sa ikalawang palapag. Isang silid doon na noong ginagawa pa lang namin ang building, itinutulungan namin ng mga kasama kong piyon. Ngayon, pahingan yon ng mga dalaw at nurse at doktor na napapagod sa trabaho. Pumasok ako roon at umihi sa sopa. Inihian ko rin ang telebisyon na para sa bisita. Ang gusto ko lang magdumi at manira. Pero nang wala na akong maihi, naisip ko namang magwasak. Nabuwang na nga ko, pare. Ibinuwal ko ang mga kortina. Siniliban ko rin ang mga magasin na roon at ang apoy idinuldul ko sa lahat ng bagay maaaring magdinas. Naglagablab na ang silid nang lumabas ako. Isang attendant na lalaki at nakakita sa akin. Nakita niya ang usok at apoy na lumalabas sa ilalim ng nakasarang pinto at nahulaan ang ginawa ko. Tumakbo ako. Hinabol niya ako at sa ibaba inabutan. Pero malaki na ang apoy. Pare, nagbalipat-lipat na yun sa maraming silid. 4 na attendant at gwardiya ang gumulpi sa akin, pare. Bago ako binigay sa list ko, pero siya, party nga ng ospital ang nasunog ko. UC pa, pare. Nadalhan pa ako ng UC ng waswas ko. Iwan ko kung saan siya kumuha na ibinigay nito. Naghahanap buhay daw siya kahit paano, pero di ako nagtatanong kung ano ang hanap buhay yun. Wala siyang alam na trabaho, pare. Pares ko rin siyang bukol. Baka masaktan lang ang loob ko kung malalaman ko kung anong hanap buhay yun. Kaya di ko nagtatanong. Sige, pare, matulog na tayo. Mag-aalas 10 na siguro dito sa Oblo. Pare, lalo na sa gabi, kailangan hulaan mo lang ang oras. Kasi ngayon walang merilo dito. Hindi mo naman masilip ang langit sa labas. Hulaan mo sa ayos ng mga bituin kung anong oras na nga. Wala kang masisilip dito kundi pader at rihas. Iwan ko naman kung may langit na sa labas. Hindi na ako bilib sa langit, pare. Matagal na akong kinalimutan ng Diyos. At diyan nagtatapos ang ating maikling kwento.